Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Maaari po kayong mag-send sa amin ng mga kwentong katatakutan at pwede po kayong mag-like at mag-comment kung nasang lugar po kayo para ma-shoutout po namin kayo sa susunod naming kwento. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Don't forget to like and subscribe our channel para palagi po kayong updated sa mga kwentong katatakutan. Bagong salta si Leti sa Maynila. Napadpad siya sa pamilihan ng Divisoria. Ang balak niya ay hanapin doon ang kapalaran niya. Kamamatay lang ng mga magulang at wala namang kapatid, kaya wala na siyang ibang iintindihin ngayon kundi ang sarili niya. Ang problema, nang nakasakay na siya sa jeep at kinuha niya ang wallet para magbayad, sa isang iglap ay napunta ito sa kamay ng iba at may-ari ng kamay na yon ay daig pa si Superman na halos liparin ng kalsada makatakas lang sa ginawang krimen. Napatulala na lang si Leti sa bilis ng pangyayari. Dahil doon, ang dalaga ay bumaba sa Divisoria nang walang laman ng bulsa pati sikmura niya. Hindi niya alam kung paano kakain at saan magpapahinga. Naupo na lang siya sa isang sulok. Nagulat pa siya nang may maglapag ng barya sa harapan niya. Napagkamalan siyang pulubi. Mukhang ganun na nga ang mangyayari kung hindi siya makakagawa ng paraan para sa sarili. Tumayo siya at naglakad-lakad hanggang sa makarating siya sa pamilihan ng gulay. Takam na siya sa mga nakikita niya. Napakaraming tao pero hindi siya maaaring gumawa ng maling hakbang. Kailangan niyang kontrolin ang sarili at mag-ingat sa lahat ng oras. Isang matandang tindera ang nakapansin sa kanya. Inalok siya ng paninda nitong gulay. Hindi na nagkaila si Leti. Sinabi niya sa tindera na naagaw ng isang lalaki ang wallet niya, kaya wala na siyang pangbili at hindi niya alam ngayon kung ano ang gagawin niya. Naawa ang matandang tindera na si Kanena, kaya inalok niya ang dalaga na ilako ang iba sa mga paninda niyang gulay. Kapag naubos ang mga yon, ay bibigyan niya ito ng porsyento. Hindi na nagdalawang isip si Leti. Agad niyang tinanggap ang alok ng matanda. Upang masubukan ang pagkatao ng dalaga, ay pinasundan ito ni Kanena kay Manuel. Si Manuel ang nag-iisang anak ng matanda na tanging kasama niya sa buhay. Palihim lang ang ginagawang pagsunod ni Manuel. Hindi naman nahirapang magbenta ang dalaga. Dahil maganda siya, kaya marami ang bumibili sa kanya. Nakaramdam si Leti ng pagod, kaya saglit siyang nagpahinga sa isang sulok. Palibhasay nasa madilim na bahagi ng kalsada at nag-iisa, kaya nilapitan siya ng isang masamang loob. Pagtatangkaan sana siyang hipuan, ngunit nabigla ang lalaki nang bigla siyang hablutin ng dalaga.
at isandal sa pader. Saka siya sinakmal sa leeg. Hindi na siya nakapalag dahil agad din siyang nawalan ng buhay. Si Manuel naman, natutulungan sana siya laban sa lalaki, ay napatulala na lang sa nasaksihan. Sa wakas, ay naibsa ng gutom ni Letty. Pinahid pa ang dugo sa bibig at sinimot sa mga daliri. Maya-maya pa ay bumalik na si Letty sa pwesto ng matanda at ibinigay ang kanyang napagbentahan. Nagulat siya nang sabihin ng matanda sa kanya na iyon. Tulong na lang sa kanya. Si Manuel ay hindi makapagsalita. Nang makaalis na ang dalaga, ay saka lang niya nasabi sa ina ang nakita. Humugot ng malalim na paghinga si Kanena at saka sinabi sa anak na alam niya. Unang tingin pa lang niya sa dalaga ay alam na niya na isa itong aswang. Para ano pa ang pagiging albularya niya noon sa probinsya kung hindi siya marunong kumilatis ng pagkakaiba ng tao sa aswang. Kaya nga lang, batid niya na nangangailangan nito ng tulong. Malalim na ang gabi. Pauwi na ang mag-ina sa bahay nila. Wala silang ibang dadaanan kundi ang makitid na tulay patungo sa kanilang barong-barong. Isang grupo ng kalalakihan ang makakasalubong nila. Kinabahan ng mag-ina dahil kilala nila ang mga yun. Ang mga lalaking palaging nanghihingi ng porsyento sa kita ng maliit na tindera at kapag hindi binibigyan ay mananakit. Kaya naman, ganun na lang ang takot ni Kanena sa mga yun. Tulad ng inaasahan, hinarang sila ng mga ito. Ayaw ibigay ni Kanena ang kinita, ngunit mabilis na sinuntok ng isang lalaki si Manuel at saka inundayan ng saksak. Lingid sa mag-ina ay sinundan pala sila ni Letty. Nang makita nito ang nangyari ay agad silang sinaklolohan. Pinagsabay-sabay ni Letty ang mga lalaki. Sakmal dito, sakmal doon. Wala siyang pinaligtas maski isa. Ang isa na makakatakas na sana ay nagawa pa niyang habulin. Ganun na lang ang pasasalamat sa kanya ng mag-ina. Isinama nila sa bahay nila ang dalaga. Doon ay si Letty mismo ang gumagamot sa sugat ni Manuel mula sa saksak. Si Kanena naman ay inalok pang doon na mamalagi sa kanila ang dalaga. Alam niyang sa kabila ng pagiging aswang nito ay meron itong mabuting puso. Ngunit pinapaalala ng matanda na sa lugar na iyon ng Divisoria ay sadyang maraming panganib. Kaya masanay na siya at hanggat maaari ay iwasan niya ang pumatay ng tao. Inamin ni Letty na kaya siya lumuwas ng Maynila ay upang magbagong buhay sana dahil ang mga magulang niya ay parehong nagwakas ang buhay sa kamay ng mga nagroronda. At aminado rin siyang kaya nangyari yun ay dahil tao ang pagkain nila. Gusto lang sana niya ngayong magbagong buhay ng tahimik tulad ng ibang tao. Kumakain ng totoong pagkain at kumikilos ng gaya nila. Habang nagsasalita si Letty, ay nakatitig sa maamo niyang mukha si Manuel. Hinawakan ng binata ang kamay ng dalagang gumagamot
sa sugat niya at sinabing tutulungan nila siya na magbagong buhay. Mula noon ay naging kasama na ng mag-ina si Letty sa pagtitinda ng mga gulay. Sa pamilihan ng Divisoria, magulo, maingay, ngunit sinisikap ng dalagang mamuhay ng normal. Nahalata naman ng ina ang madalas na pagtitig ni Manuel kay Letty. Kaya sinabi niyang kung gusto nitong ligawan ng dalaga ay susuportahan niya. Lihim, nakinilig at napangiti si Letty sa narinig. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.